Praise, 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 praise. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala po ba kayo na mabuti ang Diyos? Amen. So, sabi po dito sa Ephesians 5, verse 19 to 20, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tunay nga na sa mga nagdaang araw, maraming mga nangyari sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga magulang. So, napakabuti pa rin ng Diyos, kaya karapat dapat siyang pasalamatan sa ating mga buhay. Tunay nga na hindi niya tayo iniiwanan sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Kaya tunay nga na ang Diyos lamang ang papurihan natin sa umagang ito. Amen po ba yon? Amen! Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Yes, Lord! Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na dinako mumuli kami, Panginoon, upang Ikaw ay sambahin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Itataas ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Malayang-malaya kang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. At sa oras na to, Panginoon, Ikaw lamang ang aming sasambahin, Ikaw lamang ang aming papupurihan at dadakilain, O Diyos. Maraming salamat sa iyong presensya, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan mo kami, O Diyos, sa umagang ito. Maraming salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Yes, Lord. You are worthy, Lord God. Hallelujah. Jesus. Yes, Jesus. Sa bihag ng kasalanan, pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, Ikaw lamang ang Panginoon. Yes, Lord, Ikaw lamang ang aming Diyos, Panginoon. Jesus. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan, pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang
lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Dakilang biyaya, yes Lord, kami pinalaya. Mula sa bihag ng kasalanan, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di na mapipigil, Panginoon, ang aming pagsamba sa'yo. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay luluhod. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang aming Diyos, Panginoon. Hallelujah. Malaya kang kumilos, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Malayang malaya ka, Lord God. Ikaw ang aming Diyos, Lord, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sambahin ka, Panginoon. Yes, Jesus. Malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinalaya.
lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa kapangyarihan mo, Panginoon, na palagi naming nararanasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang kumikilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang gumagawa, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aming mga buhay, O Diyos. Maraming maraming salamat. Ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hindi ka nga po nagbabago, Lord God. Hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat, O Diyos. Salamat sa kalayaan, Panginoon, sa kasalanan, sa kalayaan, sa sakit, Panginoon. Maraming maraming salamat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang sasambahin namin, Panginoon, sa umagang ito. Pangalan mo lamang, Panginoon, ang aming itataas, O Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Sambahin ka.
pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinili ang puso ko. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito.
ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, O Diyos. Hindi ka nagkulang, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming maraming salamat. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord. Ang nais naming Panginoon ay madakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y Itataas sa buhay ko. Sundin ang loob
ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, Yan para sa Jesus, Panginoong Jesus. purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Yes, Jesus, sa lahat ng panahon, Panginoon. Sa lahat ng oras, Ikaw ang aming Diyos. Ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ka, dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, Diyos. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nandiyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Di ka nagbabago, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay magliwanag ko. ka, Panginoon. Magliwanag bago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka.
magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, Panginoon. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang papuri. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Maraming salamat. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Sa lahat ng panahon, Panginoon. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang maghari, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, at tanging Ikaw lamang, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon. Magliwanag ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Ikaw ang mapapurihan, Panginoong Jesus. Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming papupurihan, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Sa lahat ng panahon ng aming mga buhay, Panginoon. Alam namin na hindi mo kaming iniiwan at hindi ka nagbabago, Panginoon, sa amin. Maraming salamat sapagkat Ikaw ang unang nagmahal sa amin, O Diyos. Walang makapapantay, Panginoon, ng pag-ibig mo sa amin. Tunay nga, na karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang sambahin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, Nariyan para sa nandiyan ka para sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Yes, Dakilain Lord. ka sa buhay Ka ko. nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin.
Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag! Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah, Jesus! Sa'yo ang mataas na papuri, Panginoon! Sa'yo ay dakilain ka, Panginoon. Ito lamang, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Amen. Good morning sa ating lahat. Sa umagang ito ay patuloy po tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. At ito po yung part 2 ng ating pag-aaral regarding living with an eternal perspective or mindset. If you have your Bible, open our Bible. Yan. Ayaw. Oo. Why? Naka-off. Naka-off. Yan. Ayaw pa rin. Be okay. Ganito po ang sabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 4 in verse 18. Ito po yung reason kung bakit si Pablo, despite all the problems na na-encounter po niya, naging matagumpay po siya. Amen. Natapos po niya yung takbuhin na iniyatang ni Lord sa kanyang buhay. Ito ang sabi niya. Ang paningin namin ay nakatuon. Sabihin natin nakatuon. Or nakapokus. Saan? Sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lang, temporary ang mga bagay na nakikita, subalit walang hanggan, eternal ang mga bagay na di nakikita. Sa ating po binasa, mapapansin po natin itong reason kung bakit si Pablo ay naging matagumpay sa kanyang buhay Kristiyano. Meron siyang tinatawag na eternal mindset or perspective. I will give you an illustration ng isang buhay na kung saan ay meron siyang eternal mindset. Ito ay makikita natin sa buhay ni Johnny Cash in his latter days.
Janicas, whose spiritual renewal has been well documented, he produced a series of songs in a CD under the title Ain't No Grave. Kilala po siya na pinakasikat, isa sa pinakabahusay na mga awit during the 20th century. Subalit nalulong siya sa droga. Purihin si Lord, God is a merciful God. Ang Diyos po ay mahabagin. At sa huling araw ng kanyang buhay, praise God, hinanap niya ang Diyos. Purihin po si Lord. At makikita ang kanyang spiritual na pagbabago sa kanyang mga awitin. Kasama sa koleksyon ng kanyang CD ay ang entitled, yung CD niya, Ain't No Grave. Ang awitin niyang ito hinango sa unang Korinto, chapter 15, verse 55. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Kasama din sa kanta, yung mga lyrics niya, "Oh, let me sail on with ship to the east." Yung east, sa Bible, simbolo ito na walang hanggang pag-ibig ng Diyos, the eternal love ng Diyos sa atin. Ang sabi niya sa awit, "And keep my eye on the North Star." Alam po niyo, the compass always point to the north, dun sa between na ang tawag ay Polaris. Yung po mga magdaragat, yung mga Navy, tayo, pag naliligaw, yung compass natin, ituturo ito sa north, dun sa North Star o Polaris. Ibig sabihin, the compass always point to the north, a symbol of direction. Ibig sabihin po nito, ang focus ng buhay natin ay Diyos upang hindi ka maligaw. Amen? Amen po ba mga kapatid? Ang sabi niya dun sa awitin ito, "When the journey is no good for men or for beasts, I'll be safe where you are." Kung ang buhay po natin, maraming pagsubok at panganib, tandaan po natin, kung nakapokus tayo kay Lord, safe ka sa piling ng Panginoon. Ang buhay po ni Pablo ay nakapokus sa walang hanggan. Meron po siyang eternal mindset. Nakapokus po siya kay Lord. Kaya ang sabi niya sa 2 Korinto, chapter 4, beginning with verse 16, eto sabi niya kung bakit matapang niyang hinarapan lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay, because he focused kay Lord at sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. That's why he said these words. Sa buhay natin ito, pagka nakapokus tayo sa ating mga problema, sa mga bagay dito sa mundo, ang tendency, madi-discourage tayo. Hindi po ba?
mawawalan tayo ng pag-asa. But if we focus on the Lord and His words, ang sabi ni Pablo ganito, hindi kami masisiraan ng loob kahit humihina ang aming katawang lupa. Patuloy na lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya, sandaling kapighatiang dinaranas natin ngayon, magbubunga ng galak na walang hanggan at walang katulad. Now, ano kondisyon? For us to overcome. For us to have victory. Sa buhay natin ito na bat-bat na mga problema. Ang kondisyon, Paul said in 2 Corinthians chapter 4 verse 18 kanina, binasa natin again, we will read again this portion of the scripture na I hope magbibigay po ng kalakasan sa ating lahat sa buhay na ito na para bang may mga pagkakataon para bang wala na tayong pag-asa. Ang sabi ni Pablo, ang paningin namin nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Yung mga bagay na di nakikita, of course, si Lord, God is a spirit. Ang sabi ng Bible, we must worship God in spirit and in truth. And we must focus sa kanyang mga salita. Ang sabi ng Bible, heavens and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Everything sa mundong ito lilipas except God and His words. At ang lahat na nagtitiwala kay Kristo will abide forever. Praise God! Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. So anong kondisyon? Ang paningin namin nakatuon sa mga bagay na di nakikita. We focus on the things that are eternal. Things that cannot be seen. At hindi sa mga bagay na nakikita. Panandalian ng mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan. Eternal. Ang mga bagay na di nakikita. Sa The Living Bible, maganda po ang pagkakasabi ng ang translation ng The Living Bible in 2 Corinthians chapter 4 verse 18. We do not look at what we can see right now. Ang tendency po ng tao, to see is to believe. Kailangan yung mga pangako ni Lord, ang sabi ng katwiran ng iba, makita ko muna, to see is to believe. Kailangan muna proof. Kailangan ko muna marinig, makita. Ang mga tao nakadepende sa kanyang 5 senses. Pero may isang sense na kailangan taglagin po natin. Ano po yon? Yun yung sense of faith. Pananampalataya, that's why in 2 Corinthians chapter 4 verse 18, sa Living Bible, ang sabi ni Pablo, we do not look at what we can see right now. The troubles all around us, but we look forward to the joys in heaven, which we have not yet seen. The troubles, praise God, the troubles will soon be over. Amen. Let us confess that the troubles will soon be over. But the joys to come will last forever. Mga kapatid, mga minamahal, isipin po natin ang walang hanggan. Napakagandang payo
Na sabi ni Pablo, we focus on things that are eternal. Ito po ang payo ni Pablo. We focus sa mga bagay na walang hanggan, sapagkat, kapatid, ang buhay sa mundo ay napakaikli. Kahapon ako po'y nalungkot. Yung isang kapitbahay po namin, habang kami po ay naglalakad, nagkwento po siya. Previously, yung kanyang asawa, namatay, more than 5 years ago because of kidney problem. And then last month, sa kanyang pagkukwento, ang sabi niya, yung anak niya, 38 years old, ka-eskwela ng anak ko Mataas na ang posisyon sa government. And then, sabi niya, silang mga magkakaopisina nagpunta sa abroad. And then so abroad, na heart attack, 38 years old, and then namatay. No. Sabi ko sa kanya, ang lungkot naman ang buhay mo ngayon kasi nag-iisa na siya. He live in a modest home. Tinanong ko, ilan ba kwarto ng bahay mo? 3, nag-iisa ka na lang kako. May iba ka pa bang anak? Tanong ko sa kanya, sabi niya, meron pa, babae, kaya lang may sariling buhay na yun. Alam po niyo, ang buhay, hindi natin alam. Hindi ba? Kaya, kailangan, hanggang may lakas pa tayo, maglingkod tayo. Isipin natin palagi, mapokus yung ating paningin, pananampalataya sa mga bagay na walang hanggan. Alam po niyo sa pag-aaral, ang buhay, ang average na buhay ng mga Pilipino, tumatagal lang ng 72 years. Ganyan kaikli ang buhay ng mga Pilipino. At tama ang sinabi ng Salmo chapter 90, verse 10. Parang Pilipino ang sumulat nito. Pero actually, salmista, I don't know, si David ata. Ang sabi ni David, ang mga taon ng aming buhay ay 70. Sino rito 70 na? Sino rito 50 na? Malapit na. Buti nila si Virgilio nakahanda No, napakasipag nito sa gawain Ma-attend ang prayer meeting, active sa gawain. Naghahanda. Di ba, Virgilio, naghahanda ka sa walang hanggan? Ang mga taon sa aming buhay ay 70. O kung malakas kami ay 80 taon. May bihira na umaabot ng 80 ngayon Di ba? Ngunit, pagka umabot pa ang buhay mo na 70, 80, ayan na, makakaramdam ka na ng kung ano-ano. Magsasakitan na yung mga joints mo. Tataas yung BP. Tataas yung blood sugar. Maingat ka naman. Iyan ang reality ng buhay, mga kapatid, kasi hindi tayo designed dito sa mundong ito. Ang buhay dito may hangganan. Sa ngayon, yung mga bata ay happy-go-lucky. Pero tandaan niyo, mga bata, yung buhay madaling lumipas. Madaling lumipas yan. Sabi ko nga po sa inyo, nag-umpisa po akong maglingkod dito sa simbahang ito nung ako po ay edad
25. Kasi 40 years na si HTM eh. And before that, uma-attend na rin po ako sa ibang simbahan, and then Pastor Joe, we founded this congregation noong 1980, if I'm not mistaken, 1985. So 40 years na si HTM. I retired early at the age of 45. Ano po? After working 23 years sa bangko, nag-retire po ako to pursue the call of God sa buhay ko. Ano po? Mahirap magdesisyon during that time kasi nagpapaaral pa kami. 3 anak ko. Subalit ang sabi ng Psalm chapter 90 verse 10, ang mga taon ng buhay ng Pilipino ay 70. I-rephrase natin yan, contextualize natin sa Filipino culture. Ang mga taon ng buhay ng Pilipino ay 70. O kung malakas kami ay 80 taon, bihira yung maabot ng 80 years old ngayon. Ngunit, ang mga ito ay hirap at kaguluhan lang, ang mga ito ay madaling lumilipas. At kami ay mawawala. Kaya mga bata, ngayon pala, tama yung ginagawa niyo, maglingkod kayo kay Lord. Tama yan. At doon sa mga matatanda, maghanda na. Maghanda na. Yun ang reality ng buhay. Ako'y natutuwa sapagkat marami tayong senior dito talagang active sa gawain. Active sila sa mga outreaches natin. Palagay ko, iba rito, more than 70 na, di ba? Wala pa naman. Ang buhay po sa lupa ay paghahanda sa walang hanggan. The question is this, ikaw ba ay handa? Are you ready? Ready ka ba? May katwiran ganito. Pastor, marami pa akong pangarap sa buhay, especially yung mga kabataan. Pastor, ang pangarap ko maging successful sa aking profession. Magkaroon ng business. Ayan. Kagaya ng taong ito, si H.L. Hunt made millions as a Texas oilman. Kumita siya ng $1 million as a businessman. Ang negosyo niya, ang ganda. Petroleum, langis. May kakilala ko, born again siya, taga GIL empleyado siya ng isang petroleum company sa Middle East. Ang kita niya, 1.5, parang more than $1 million a month ang kita niya. Ito, siya ang may-ari. Kumita siya ng $1 million as a businessman. And during that time, iniisip lang niya yumaman. Hindi naman masama. Hindi naman masama magsikap. Hindi naman masama maghanap buhay. In fact, pagtamad ka, yun ang kasalanan. Kasalanan nyo, pagtamad ka. Kaya lang, sa ating pagsusumikap sa buhay natin, isama mo si Lord. Isama natin ang Panginoon. Subalit yung taong ito, at the prime of his life, ang iniisip lang niya ay yumaman. Subalit hindi niya napapansin na libang siya. Mabilis na lumipas ang mga taon. Matanda na pala siya. Mga bata, ngayon bata kayo. Mabilis ang panahon. Sandaling panahon lang.
Later on, kayo naman matanda. Ang question, si Lord ba nasa isip nyo ngayon? Yun ang question. This man, H.L. Hunt, dumating ang panahon, napansin niya, mabilis na lumipas, nalibang siya sa business. Napansin niya, gurang na pala ako. Isang araw, one day, tinawagan niya sa telepono ang kanyang kaibigan. Masayang nagbalita. Ang sabi niya sa kanyang kaibigan, alam mo, ang pinakamalaking transaksyon sa buhay ko nangyari ngayon, excited siya. Ano kaya yung kumita kaya siya ng bilyon-bilyon o trilyon? Ngayon, trilyon na kinikita. Sa corruption eh. Pero pag hindi sila nagsisi, naku po. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Magtanim ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Ang sabi niya, excited niyang sinabi, na binalita niya sa kanyang kaibigan, pinagpalit ko ang buhay ko sa lupa. Sa buhay na walang hanggan. Sabi niya, excited niya sinabi, ako'y naligtas. Ako'y na-born again. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Alam po nyo, halos, madalas ko pinapanalangin yung mga tiyahin ko. Buhay pa yung mga tiyahin ko. Meron 78, yung isa 75. Yung isa ata mag-80 na. Tatlo sila eh. Yung isa tiyuhin ko, halos 80 na rin. Halos siguro twice or thrice a week pinagpe-pray ko sila, Lord, nawa, I pray, makakilala sila sa iyo. Kapatid, kung nagtiwala ka kay Kristo, kay Jesus, bilang tagapagligtas, ikaw ngayon may buhay na walang hanggan. Although nakakatakot mamatay, di ba? Sino hindi natatakot mamatay? Hindi ka ba natatakot mamatay? Nakakatakot, di ba? Di ba nakakatakot? Especially kung si Kristo, hindi mo pa Panginoon ng buhay mo. Talaga nakakatakot yan. Ano? Subalit kung si Kristo, Panginoon mo, kapatid, may buhay ka na walang hanggan. Ang pagtanggap kay Kristo, ito ang pinakamatalinong desisyon na gagawin mo. I hope ginawa na natin. Nag-decide na tayo. Dahil, kapatid, pagkatapos ng buhay sa mundo kung si Kristo ay totohanang tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, sigurado, makakapiling mo ang Diyos sa Kanyang kaharian. Importanteng maunawaan natin, mga kapatid, ang buhay dito sa mundo, walang kasiguruhan. That's why si Apostle John, ganito ang sabi niya. Ang sabi niya, ang umuibig sa kanyang buhay, mawawalan nito.
Ibig pong sabihin, wag sa mga bagay sa mundo ka nakapokus. Dahil everything temporary lang. Ang buhay ay lilipas parang usok, parang damong nalalanta. Ang sabi ni Juan, ang napopoot sa kanyang buhay, sa mundong ito ay maiingatan ito para sa buhay na walang hanggan. Ibig pong sabihin, kailangan magtiwala tayo kay Kristo, yung ating personal na relasyon sa Panginoon. Ingatan natin. Manalangin tayo. Bulayin natin yung kanyang mga salita. I-apply natin sa ating pong mga buhay. Tayo po ay nakakaranas. Ano ho, ang buhay po ng tao ay kuminsan, madalas, ang daming mga challenges. Nakakaranas tayo ng mga mabibigat na problema, pagsubok sa buhay. Mga problema sa ating family, sa trabaho, and sa ganito mga sitwasyon, ituon natin ang ating isip sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Kaya po si Santiago nagpayo ng ganito, mga kapatid, magala kayo kapag dumaranas ng mga pagsubok, sapagkat lalo magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos magtagumpay sa mga pagsubok. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Minsan po, may kwento po na isang batang lalaki na nagtanong sa kanyang tatay. Ang sabi niya, Tatay, ilan ba ang mga tao sa mundo? Hindi ko alam, anak. Sagot ng kanyang tatay. Muli nagtanong yung bata sa kanyang tatay, Tay, ilan ba ang mga bituin sa langit? Anak, hindi ko alam eh. Sagot ng ama. Muli nagtanong yung bata, Tatay, ilan ba ang isda sa dagat? Kaya niyo bang bilangin? Hindi ko alam, anak. Siguro nakukulitan na itong tatay niya sa anak niya. Kaya yung anak niya nagtanong ng ganito, Tay, hindi ba masamang magtanong? Hindi ba masamang tanungin kita? Politely, sumagot yung tatay, anak, hindi naman. Kasi paano ka matututo kung hindi ka magtatanong? Alam po niyo mga kapatid, may mga sitwasyon hindi natin maunawaan ang dahilan bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok. Di ba? Marami tayong question sa mundong ito eh. Masasagot lang yan sa eternity. O pagka face to face, tinanong natin si Kristo makakasagot lahat ng mga tanong natin sa buhay. Di ba may mga question tayo na hindi natin kayang masagot eh. Minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit ba? Dumaraan ako sa mga pagsubok na ganito eh. Later, maunawaan natin yan. Sa ngayon, baka hindi natin maintindihan, but later, when we are face to face with Jesus, He will answer all our questions. At pagka tunugon niya, ay matutuwa at ay, Lord, kung di pala ganun, kung di pala ako nagkaroon mga problema, ay hindi pala tumatag yung aking pananampalataya. Ay, di ba? Ano po? Gaya po ni Habakuk. Si Prophet Habakuk, nakaranas siya na maraming problema. Ang sabi ni Habakuk, in chapter 1, verse 2, ang sabi niya, nagtanong siya, Panginoon,
hanggang kailan ako dadaing at hindi mo didinggin. Nag-question din si Habakuk, propeta ito. Masama bang tanungin ng Diyos? Hindi, kung ang tanong natin ay galing sa sinserong puso. Gaya ng bata sa ating kwento, nagtatanong siya dahil gusto niyang malaman ang sagot. Subalit, ito ay masama. Kung nagdadoubt tayo kung ang pagtatanong natin sa Diyos galing sa isang rebelding puso at ang motibo ay hindi talaga alamin ang sagot ng Diyos, kundi i-question ang kanyang goodness, ang kanyang kabutihan. Yun ang masama. Diba? Kung babasahin natin ang mga propeta, ang Old Testament, ang Book of Psalms, si David nagtanong siya kay Lord. One time nagtanong siya, Lord, hanggang kailan ako maghihirap? Lord, hanggang kailan na yung aking panalangin tutugunin mo? Nabasa niyo ba yon? Alam po niyo, upang magkaroon ng tamang perspective, pananaw, mindset sa walang hanggan, mga kapatid, huwag natin ibigin ang mga bagay sa mundo. Pakinggan natin ang halimbawa ng isang taong may tamang pananaw o perspective sa walang hanggan. His name was Jim Elliot. Jim Elliot said, he is no fool to give up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Ang sabi niya, ako ay wala sa katinuan ng isip, hindi ko isusuko ang mga bagay sa mundo na hindi naman mapapasa akin. Bakit kaya niya sinabi ito? Sabi niya, ako'y hangal, I'm a fool. Kung ipagpapalit ko ang mga walang hanggang bagay. He also said, ang sabi niya ni Jim Elliot, God, he prayed. Sabi niya, God, I pray to you. Light this idol stakes of my life, that I may burn for you. Consume my life, God, for it is yours. I seek not a long life, but a full life like that of Jesus Christ. Nanalangin siya, sabi niya, Panginoon, sunugin mo po ang mga bagay sa mundo na aking iniidolo. Nang sa ganon, ang buhay ko ay magliwanag sa Diyos. Sabi niya, ang buhay ko ay para sa Diyos. He prayed, ang buhay ko para sa Diyos. Gamitin mo po ako. He prayed, sabi niya, hindi ko hangad ang mahabang buhay. Ang nais ko po ay isang buhay na kagamit-gamit kay Kristo. Alam po niyo, si Jim Elliot, why did he pray this prayer? Mahirap ba siya? Si Jim Elliot ay napakayaman. May-ari sila ng napakalaking bakahan sa Amerika. Subalit iniwan niya ang maalwang buhay nang pinangaral niya ang ebanghelyo sa mga Indians sa isang tribo po sa Ecuador na pumapatay ng tao. Sa Nueva Ecija, meron yan eh. Yung mga tribo na namumugot ng ulo. I don't know ngayon.
Alam po nyo, sa batang edad na 29, si Jim Elliot, while preaching the gospel, the word of God, pinatay ng tribong ito habang nangangaral ng mabuting balita. Subalit, yung buhay po niya naging daan upang yung tribong ito ay makakilala kay Kristo. He lost his life, but he gained eternal life. He's now with Jesus. Why? Jim Elliot lived with an eternal perspective. Hindi naman kailangang maging martyr for Christ. Just by being faithful kay Kristo, attending regularly sa gawain ng Lord every Sunday, pagdalo ng supporting yung gawain natin, be faithful sa simbahang ito, sapagkat dito tayo dinala ni Lord. Amen. God will honor that. Yung honor ni Lord yan. Yung faithful, yung mga member ng music team, serving God, while leading the worship team, the congregation to worship the Lord. God is honoring that. Nakikita ni Lord lahat yan. Our motive in serving. Amen. Jim Elliot lived with an eternal perspective. In 1 Peter chapter 2 verse 11, pinaliwanag dito ni Peter, ang tahanan natin na hindi sa mundo. Sabi niya, mga minamahal, beloved, pinapamanhi ko sa inyo tulad sa nangingibang bayan at maglalakbay. We are all pilgrims. Na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman. Na nakikipaglaban sa kaluluwa. Mga kapatid, tandaan natin, ikaw ay tagalangit. Your citizenship is in heaven. Subalit tandaan natin, ang namumuhay sa kasalanan ay tagamundo. And remember this, ang sabi ng Bible, hindi papasok ang taong namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa mundo, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Jim Elliot, ang tahanan ko ay hindi sa mundo. At ako'y naglalakbay lang, ang kayamanan ko ay nasa langit. Ang mga anghel ay nasa pintuan, sabik na naghihintay ako. Hindi ako masaya sa mga kayamanan at mga bagay ng mundong ito. Dr. David Reagan was a man of God who served the Lord even sa kanyang old age. And he wrote these words. Why Dr. David Reagan hate this world? Dr. David Reagan is the founder and senior evangelist for Lamb and Lion Ministry. During the 1960s, nagturo siya sa University of the Philippines at ngayon, since then, from 1976 hanggang ngayon, nangangaral siya ng Ebanghelyo. Sa isang pangangaral, sabi niya, I hate this world. Bakit kaya niya sinabi yun? Hindi ibig sabihin nagagalit siya sa mundo na ang Diyos ay lumikha. Yung mundong ito nilikha ni Lord.
the heavens, the earth, the mountains. When He created all those things, sabi ni Lord, it is good. Ano yung sinasabi ni Dr. Reagan na He hate this world? Ang tinutukoy niya yung masamang sistema ng mundo, yung kasalanan. Ano ho? Ang sabi niya, hindi ako nagagalit sa mundong ang Diyos ang lumikha. Nagagalit ako sa mundo. Galit ako sa mundo dahil libo-libong mga sanggol ang pinapatay sa tiyan ng kanilang mga ina. Galit ako sa mundo dahil maraming kabataan nawawasak ang buhay because of drugs, alcohol, sugal, mga bisyo. Galit ako sa mundo, sabi niya, dahil pinapaboran pa ng batas ang mga kriminal. Ngayon, ginoglorify yung mga korap eh. Di ba? Ginoglorify. Sila yung pinapasikat ng mga ibang mga broadcast journalists. Nakakalungkot, di ba? Sila pa galit. Yung mga gumagawa ng righteousness, yung masasama ngayon. Di ba? Kaya ako, I'm praying for Mayor Vico Soto eh. At kay Congressman Libiste. Sabi niya, galit ako sa mundo dahil sa TV, pelikula, yung mga kriminal ang bida. Di ba napapansin? Galit ako sa mundo dahil pinapalakpakan ng mga tao si Lady Gaga, even si Taylor Swift, habang binabasto si Kristo. Pansin niyo mga lyrics ng mga artist na yan, binabastos si Kristo. Binabastos nila. Galit ako sa mundo dahil ang sugal, masamang bisyo, tinatawag na marangal na hanap buhay. Yung loto. Marangal yan. Ha? Sabi nila. Galit ako sa mundo dahil ang tawag sa kasamaan ay mabuti at gawing legal ang homosexuality. Galit ako sa mundo dahil ginagamit ang ngalan ng Diyos at si Kristo ay pinagmumura. Pansin niyo yung mga lyrics ng mga sikat na mga musician ngayon, mga sikat. Pansin niyo, minumura si Kristo. Minumura ang Diyos. Kaya sabi niya, palagay ko, maiintindihan ninyo ang ibig kong sabihin bakit ako galit sa mundo. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 9, kapuotan ninyo ang masama. In 1 Corinthians chapter 13 verse 6, ito ang sign that we have the love of God, agape love sa buhay natin. Ang sabi ni Paul, hindi ito natutuwa sa masasamang gawa, hindi kundi natutuwa sa katotohanan. Tandaan natin ang masamang tao at namumuhay sa kasalanan, parurusahan. May judgment. Yan ang sabi ng Bible. Kaya nakakatakot mamuhay sa kasalanan. Ang sabi ng salmista, ikaw ay isang Diyos. Hindi ka natutuwa sa kasamaan, kasalanan. Ang masama ay hindi mananatiling kasama mo. Kinapopuotan mo ang lahat na manggagawa ng kalikuan. Iyong lilipulin sila. Although our God is a God of love, our God is a God of mercy, but we tend to forget God is a judge. He is still sitting on the throne. He is a merciful God. If you seek Him,
you will find Him. Kung lalapitan mo siya, lalapit siya sa iyo. Mahal ka ni Lord. I remember yung payo ng Pastor Joey. Sabi niya, don't get caught dead without Jesus. Don't get caught dead without Jesus. Subalit, the good news is this. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng sumusunod sa kanyang mga salita. In Psalm chapter 1 verse 1, ang sabi ng salmista, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga manlilibak. Ang kanyang kasayahan ay sa kautusan ng Panginoon. And in His law, He meditates day and night. Sa kautusan niya, nagbubulay-bulay araw at gabi. Siya ay magiging parang punong kahoy na tinanim sa pagitan ng mga agos ng tubig. Nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon hindi malalanta. Ano mang gawin mo ay giginhawa. Subalit, sa kabilang dako, may dalawa tayong choices eh. May dalawang choices ang tao habang nabubuhay dito sa mundo. To obey God or to disobey Him. If we disobey Him, this will happen to us. Psalm chapter 1, beginning with verse 4. Ang masama parang ipa na tinataboy ng hangin. Kaya't ang masama hindi tatayo sa paghatol. Ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid. Alam ni Lord yung buhay natin. Alam ni Lord yung motive mo. Ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Kung si Jesus, kapatid, hindi mo pa tagapagligtas, the sad truth is, heaven is not your home. But if Jesus Christ is your Lord and Savior, the good news is, someday, you will spend eternity in heaven with Jesus. Alam po niyo, ano ho? Sa panahong ito, mahirap magpastor. Ang daming challenges. Ang hirap po magpastor sa panahong ito. At marami pong pastor nagko-compromise. Kino-compromise ang kanyang salita. Just to please yung mga tao. Just to please yung congregation. Maraming mga pastor ganyan ngayon. I pray na hindi po ako maging ganun. Pero kung minsan matindi yung pressure eh. Kaming mga pastor na to compromise, to please
anyone kahit mali yung kanilang ginagawa. Pero hindi dapat eh. Alam po nyo, maganda itong paalalang ito sa akin, sa atin lahat. Pastor, sana ganito kami, nila Pastor Tito, nila Pastor Benji, nila Pastor Nora, Pastora Susan Go, at sa lahat ng mga elders ng simbahang ito. At tayo, balang araw, magiging mga pastor din kayo. O di pa darating si Lord. Sana ganito tayo. Kasi ang hirap magpastor ngayon. Dito ko naranasan umiyak. Nagtrabaho ko 23 years sa bangko. Nung umalis ako doon, umiiyak yung mga office mate ko, even yung mga janitor namin. Umiiyak sila. Pero dito sa CH, dito ko naranasan umiyak. Dito ko naranasan yung matinding pressure. Hindi naman malaki sweldo ko rito. Allowance lang. Ang prayer ko ganito. Sana maging ganito kami. Kasi may pananagutan kami kay Lord eh. Pagka hindi kami naging tapat sa aming tungkulin sa Diyos, pwede kaming i-reject ni Lord. Ang sabi ni Paul, pwede siyang maging cast away, i-reject ni Lord, kung di siya naging tapat sa kanyang tungkulin. Ang sabi dito, a pastor that cares about where you will spend eternity will preach not what you want to hear, but what you need to hear. Kaya ako, very bold kong sinasabi, hindi nagbabago yung aking pangangaral. Pag namuhay ka sa kasalanan, mapapahama ka. Pero pag sumunod kasi kay Lord, pagpapalain ka. Napakasimple ng Ebanghelyo. God will bless you. You will spend eternal life if you have Jesus in your life. But if you live in sin, kapatid, mapapahama ka. Mapapahama ka. Pag namuhay tayo sa kasalanan. Nawa ay meron tayong eternal mindset and perspective sapagkat time is running out. Ang buhay na ito, is like a vapor. Parang usok, parang damo. Pagpalain kayo ni Lord at napakabuti ng Panginoon at palakpakan natin si Lord sa umagang ito. At God bless you all. Amen. God bless you all. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ito tumayo. Glory to God. Alam niyo po, napakasarap na patuloy po tayong nare-remind ano ba ang dapat nating i-prioritize sa ating buhay. Tama po ba? So, kailangan nga po natin mga kapatid, sabi nga, andito na rin lang po tayo. Dapat, sabi nga, ibigay na natin ang todo. Amen? Okay, tayo po ay umuko. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng ibinigay niyo po sa amin. Thank you, Lord God, for reminding us, O God, that we need to prioritize you, Panginoon, na ikaw nga po ang maging priority sa buhay po namin. Hallelujah. Sapagkat, Lord, yung lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, ito lahat galing sa iyo, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakaloob, O God. Ito po ay maging magbagong samyong handog sa iyo, Panginoon, O God. Dalangin po namin ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay maggamit, Panginoon, upang ang salita mo ay patuloy na mahayag sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, O God. Hallelujah.
Dalangin din po namin, Panginoon, O God, na ang pagpapala niyo, Panginoon, ay ibuhos niyo po sa bawat isang narito, O God. Hallelujah. Siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. Lord, maraming salamat. Salamat po, Panginoon, dahil palaging nandiyan ka upang i-remind kami, upang hindi kami maligaw. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, O Lord God, sa mga pagkakataon na binibigay mo sa amin upang ikaw po ay aming mapagsilbihan, O God. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Thank you, Lord God, sa mga pagkakataong ito. Thank you, Lord God, sa mga pribileyo. Thank you, Lord God, sa iyong pagmamahal. Thank you, Lord God, sa mga pagpapala. Thank you, Lord God, sa buhay na ibinigay mo. At salamat, Panginoon, dahil ikaw nga po ang Diyos na kahit kailan hindi kami iniiwan, hindi mo kami binabayaan. Maraming po salamat. Ito po ang aming sama-samang dalangin. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hello po. Are we all blessed, church? Amen. Gising pa po ba? Gising. Okay. For announcement po, ayan, meron po tayong midweek service every Wednesday po, 6:30 p.m. Ayan, inaanyan po namin kayo na umattend po in case po hindi po tayo maka-attend ng ibang gawain sa kababaihan, kalalakihan, or yung mga Sunday service po natin. Next po, every Sunday po, dito po sa BDF Church and Cadre po, meron po tayong worship service every 9 a.m. po. And then sa mga hindi po makaka-attend, meron din po tayong FB page and meron din po tayong YouTube. Next po, and for Men's Fellowship po, every Saturday, 6:30 a.m. po, sa BDF Church din po, and makipag-coordinate na lang din po tayo kay Tatay Domeng and kay Pastor Tito po. Then sa Women's Fellowship po, every Saturday din po, 2:30 p.m. BDF Church din po. Okay. Then, makipag-coordinate po tayo kay Pastora Susan po and kay Nanay Aida po. And then, for Youth Fellowship po, meron po tayong gawain ng September 14, 2:30 p.m. And sa Kids Zone naman po, every Sunday din po sa kabilang room po natin. Ayun, dalhin na lang din po natin yung mga anak po natin bago din po tayo mag-start po yung service po natin. Sa kabilang room po, meron po silang arts and crafts and tinuturuan din po sila doon about po sa Bible. And then worship team practice po, every Saturday, 4:30 p.m. Nag-start po yung training po natin ng 4:30 p.m. yung mga training sessions. And then, after training sessions, meron po yung sa worship team na po ng kabuuan. Ayan, lamang po and God bless you po. Sige nga po, bigyan pa po natin ng isang malakas na palakpak ang Panginoon. Lahat ng pinagpala ng Panginoon, yung pinakamalakas na palakpak na maibibigay natin sa Kanya. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para sa ating panghuling panalangin. Hallelujah, Jesus. Sige po. Yung manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo po sa amin. Simula umpisa hanggang ngayon, Lord God, naramdaman po namin yung presensya mo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Patuloy mo kaming pinapaalalahanan sapagkat mahal mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagpapaalala, Panginoon, na yung buhay po namin sa mundong ito, Lord God, ay maigsi, Panginoon. Hallelujah, na nawa, Panginoon, yung buhay na ipinagkatiwala mo po sa amin ay magamit po namin, Panginoon, sa makabuluhang bagay, Panginoon. Magamit po namin, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Lord God. Help every one of us, Lord God, to live, Lord God, with an eternal perspective, Panginoon, na lagi po naming alalahanin, Lord God, na pansamantala lang po yung buhay po namin, Lord God, sa mundong ito, Panginoon. Mahalaga, Lord God, hindi yung kung anong meron kami sa mundong ito, hindi yung kayamanan, Panginoon, hindi yung mga accomplishment, Panginoon, but yung relationship po namin, Panginoon, sa inyo. Hallelujah.
meron lang po kami isang buhay, Panginoon. Di po namin alam kung hanggang kailan. Pero Lord, alam po namin na kapag Ikaw, Panginoon, ang aming kasama, Panginoon, na kapag Ikaw ay nasa aming buhay, Lord, may kasiguraduhan po kami, Panginoon, na hindi lang, Panginoon, na magtatapos, Panginoon, yung buhay po namin dito, kundi, Lord, we will spend eternity with you, Lord Jesus, in heaven. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat din po, Panginoon, na napaalala mo po sa amin, Panginoon, na lahat ng aming ginagawa para sa inyo, nakikita mo, Panginoon, and you will honor that, Panginoon. Hallelujah. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang mga anak mo na narito ngayon, na naglaan, Panginoon, ng panahon sa inyo, Diyos. Alam po namin, Lord God, na hindi po ito masasayang, Panginoon, that you will reward each and one of us, Panginoon, every one of us, Lord God. Hallelujah. Sa aming mga ginagawa para sa inyo. Alam mo nga rin po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, Panginoon, at buong puso po kaming nagtitiwala sa inyo na kayo nga po, Panginoon, ang aming Diyos, na hindi po kami papabayaan, na hindi po kami iiwan, that you will provide all our needs, Lord God. At patuloy po naming pangahawakan, Panginoon, ang iyong mga pangako, sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay totoo. At ito, Panginoon, ay tapat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Salamat po sa inyo. Lord, we are so grateful, Lord God. At kulang, Panginoon, yung salita para ma-express po namin, Panginoon, kung gaano kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Lord, dalangin nga po namin sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, Lord God. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Balutin mo nga po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Lord God. At sa darating na linggo na to, Panginoon, sa panibagong linggo, Lord, sa bawat araw, sa bawat minuto, Lord God, ng aming buhay, mabigyan po namin kayo, Panginoon, ng karangalan. Salamat po. Gabayan po kami ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo po namin ibinibigay, Panginoon, yung pinakamataas sa papuri, yung pinakamataas sa pagsamba at pasalamat sa matamis at napakapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless po sa lahat. Hallelujah. God bless us all po. Happy Sunday! Ingat po sa pag-uwi. Malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan at pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y ay pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan at pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Pangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang
nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sumigaw! Hey! Sagalak! Yeah! Ang lahat na... Mataas ka, kuya. Ano ba? Can I go next week? Dancers, where are you? Woo!